Youth and Conversion Girls Choir. Maraming salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ito na sa ating pagpasalamat sa ating Panginoon. Ang buong pagkakataon, thank you po sa ating beloved Sister Myra Manuel. Praise the Lord. Siya na po ang huling papasalamat sa ating Panginoon. Pinaghandaan na po natin ang ating beloved Pioneers Generation Choir. Praise the Lord. Give the highest and praise and glory to honor our dearest Jesus, double and our beloved pastor, Will D. Almeda, and our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. And good afternoon po sa inyo pong lahat. It's been so long since nag-testify ako. I think it's probably more than a year. And thank God, pasalamat sa Panginoon po for giving me the chance to testify His goodness to my life, to our life. First of all po, bago po ako na-save po, I was the black sheep of the family. Dalawa yung kapatid ko po, dalawang lalaki. Ako po yung gitna na babae. So lahat po ng vision ng lalaki, I tried it, drinking, go out with friends, cutting classes, pero lahat po yun, binago po ako ng Panginoon po. Na-save po ako back in 2014. A lot of trials. Yung una pong trial na binigay po sa akin ng Panginoon po when I was saved was nung hinamon po ako ng beloved husband ko po kasi he was in the Philippines back then. Mag-attend po sana ako ng Wednesday service po and sabi niya sa akin kung mag-attend ka dyan, wala ka ng asawang babalikan. But I choose to pinili ko pong pumunta po sa church, pinili po ko po yung Panginoon po over my husband. Na alam ko po, after church po, siguro wala na akong husband na mababalikan. But when I choose our dearest Jesus po, all the blessings pour unto us. Nakapetisyon po yung beloved husband ko, lahat po smooth. Dumating po siya na to the point na may bisyo po siya, pero yung medical niya po, walang problema. Wala pong lahat, naging smooth po yung interview niya. Lahat po, naging smooth. Fast forward po, nung dumating po siya dito, yung pinakamatinding trial po sa amin is magkaroon po ng baby. We were married for 6 years. We tried so many, nag-medication po kami. I went to lahat po ng pwede niyo pong isipin na para magkaroon po ng baby, trinay po namin ng husband ko po. There's a baby po dito sa church po na we even give up having a baby para lang pong buhayin yung baby na po. But it didn't happen po. Parang sumugal pa ako sa dearest Jesus na sabi ko sa kanya po, kahit hindi niyo na po ako bigyan ng baby, basta buhayin niyo lang po yung baby na yon. But along the way, I think it's not my decision. Hindi po siguro kalooban ng Panginoon na buhayin yung baby na po yon. Pero along the way po, hindi pa ako nagkaroon ng baby, wala pa rin po. So, with those years po, tumalikod pa ako sa church po, hindi ako dumalo. Pati yung husband ko, hindi rin dumalo po. So many questions sa Panginoon kung bakit nangyayari po sa amin yon. Alam ko po, hindi pa ako perfecto, but sabi ko, sumugal ako sa'yo, pero hindi mo pa rin binigay yung gusto ko. So, saan ako po position? So many questions in the head. Until parang one day po, winake up po ako ng Panginoon na parang, in my time po. So, 2019 po, nagkaroon po kami ng first baby po. It was a smooth pregnancy, pero kala ko po, okay na po. Nung nanganak po ako kay Brianna po, kala ko po okay na po yung pregnancy nung anak. Pero nung lumabas po siya, nauna po yung ulo po, pero hindi tuloy-tuloy lumabas po. Na-stuck po yung shoulder niya for 10 minutes po. So sabi ko sa Panginoon, you gave me the baby, pero bakit hindi naging smooth yung panganganak ko? Wag mong kunin yung baby ko. Kasi ang alam ko po sa panganganak, dapat po diretso. Pero sa kanya kay Brianna po, na-stuck po siya ng 10 minutes, na naging purple po, hindi po siya huminga, hindi rin po siya, wala po. So sabi ko, ang daming doctors po na pumunta sa room ko po. Kala ko po parang part of giving birth, pero hindi pa pala. Parang naka-code blue na po pala yung panganganak ko. Meaning po parang dangerous po na po yung kasi 10 minutes hindi huminga yung bata, na stuck po siya sa akin. So
nung sabi nila sa akin, you need to push twice na kasi hindi mo pa ilalabas yung baby na yan, kailangan na pong emergency CS. Ang alam ko, narinig ko lang po, one of our beloved sister po dito, sabi niya sa akin, Sis Myra, sigaw mo lang yung praise the Lord, hallelujah, 2 beses, lalabas yung baby mo. So, ginawa ko po yun, lumabas yung baby, lumabas si Brianna po na. Praise the Lord. So, Hallelujah. I'm very thankful po kasi tinest po yung baby ko, walang damage sa utak, wala po, very normal. Until now, she's very smart. Yung math niya po ng kindergarten, sabi niya, Mommy, it's too easy for me. I want more than a kindergarten math. So parang so blessed po kasi inintay ka namin ng 6 years, pero ang smart mo, pinagawa. So until na po, kung na-notice niyo po, for the past months po, hindi ako dumadalo kasi nahihirapan po ako, 3 yung baby ko. 6 years old, 3 years old, and 1 year old. Wala yung husband ko. So, pero yung mga beloved kids ko po, palagi nilang sinasabi sa akin na, Mommy, we wanna go sing. So, I tried my best po. Kaya, for the past 1 month po, tuloy-tuloy po na kaming 4 lang po. So, I'm just very thankful po kasi mga beloved kids ko po, pinag-ahawakan ng mga Panginoon. Parang sila yung nagiging silaw sa akin, sa Panginoon na, wag mo akong kalimutan. I gave you all the blessings. I gave you all the trials, but in the end of the road, ako pa rin dito. So, I'm very thankful po. I also want to thank the Lord po sa protection po na, sa blessings po na since nung January po, I decided to go back to school po. I know it's gonna be so hard kasi 3 bata, tapos yung husband ko po, siya lang po yung may income. Pero sabi ko sa Panginoon, I want to go back going to school kasi I'm going through postpartum depression. Sa lahat po ng babae dito, they probably know kung ano yung pinagdadaanan po ng postpartum depression na it's darkness around you. Na kahit umiiyak yung mga bata, hindi mo naririnig po. Na to the point na I even told myself, hindi ko na kaya. But ginigising ako ng Panginoon na parang may mga anak ka, binigay kong blessing yan sa'yo. You've been asking for those babies. Don't forget. So, every time na I go through depression po, I just close my eyes and I just thank God kasi kinakaya ko dahil lang sa Kanya. He gave me the strength, He gave me lahat, yung clear sa utak ko na alam ko there's so much trials, but end of the road, there's blessings. Amen. There's blessings. Your kids are the blessed. I mean, yung mga anak mo, yun yung mga blessings mo. Never forget that. Parang yun yung palaging sinasabi ng Panginoon po sa akin. Every time I break down, sabi lang niya sa akin na parang, one of the ka-churchan ko po dito, sa ka-church natin sa church po, she always remind me na parang wag mong kalimutan, end of the road, Panginoon, alam niya kung ano yung nasa puso mo, alam niya kung what's for you. I also want to thank the Lord po para sa protection po ng husband ko kasi one time po, yung nasa road po siya, it was so windy po, naka-motorcycle siya, so he was on the road sa Bay Bridge po, ang lakas po ng hangin. Lahat po ng nadadaanan niya parang muntikan siyang masagasahan po. Pero I just want to thank the Lord po kasi pinag-iingatan siya kasi hindi po madaling mag-motorcycle pag maraming mga, kahit gaano po kaingat ka mag-drive. Pero yung mga ibang driver po, hindi sila ganun kaingat. So I always remind my husband na always pray before you drive kasi hindi mo alam kung ano yung nasa sanlibutan po. Kasi hindi naman lahat po nakakakilala ng Panginoon po. I also want to thank the Lord po sa blessings po na pouring kahit yung husband ko lang po yung nagtatrabaho. Pero I don't know how we made it. I mean, we go home to the Philippines. Financially, we're not stable. Pero I just want to thank the Lord kasi lahat po ng natatanggap po namin, trials man o blessings po, nandyan po yung Panginoon pag na pinaghahawakan po kami, na pinag-iingatan kami sa lahat po ng nangyayari sa buhay po namin. So hanggang dito na lang po lahat po ng kapurihan. Pasasalamat sa tanging Panginoon po lamang.
And praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapang Panginoon. God bless you po, beloved Sister Myra Manuel, sa pinagpalang patutong yan. Tunay na napakabuti ng ating mga Panginoon, mga